Hello mga ka-antrip, good evening po ulit sa ating lahat. Welcome back again to our channel. At sa mga bago pa lang po sa channel na ito at kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, pakiclick na lang po ang subscribe button at ang notification bell para ma-notify kayo tuwing may mga ina-upload po tayong bagong video. So, medyo maingay pa, pagpasensyahan nyo na po kasi hindi pa totally kami close. Pero pasara na rin. At shoutout po kay Sir Jerry Kau, Austria. Sabi niya, good evening ma'am, Rusi TC Match 175 po, tricycle ko. Pag nagpalit ako ng rear hub barako, bali ilan po lahat ng magagastos ko po lahat-lahat. Kasi po nakaapat na po kasi ako palit ng rear hub po ma'am. So ang motor ni Sir ay Rusi. Ayan, ang motor ni Sir ay Rusi. So, expect natin na palagi sigurong nasisira or mabigat ang trabaho ng tricycle ni Sir. Baka rough road or palaging kargado. Hindi lang siguro ito pangpasada, baka more than pa sa pampasada. Kaya, palagi siyang nagpapalit ng rear hub. So, pagdating sa gastos, Sir, hindi ko eksakto masabi kung magkano yung gagastusin mo. Pero, medyo malaki po ang gagastusin mo dahil hub pa lang. Bibili mo, medyo mahal ang hub ng pangbarako, palit ka niyan lahat papalit ka ng hub, papalit ka ng flange hub, papalit ka ng brake panel, papalit ka ng brake shoe, papalit ka ng axle, papalit ka ng mga bearing, papalit ka ng mga brake rod, papalit ka ng spacer, papalit ka ng chain adjuster. Yun po yung mga papalitan mo. Pero kung ang concern mo, Sir, ay palaging nasisira po ang iyong hub dahil sa mabigat na trabaho, bakit po hindi ka na lang mag-steel hub? Sa steel hub po, meron tayong tinatawag na high tensile steel hub. Medyo may kamahalan siya, around siya siguro mga steel hub natin, siguro 1.5 to 2.5, mga ganon. Depende sa brand. Pero, steel hub po yun. Tapos, magagamit mo pa po yung mga, mo dyan, yung 6302 mo, magagamit mo pa yung bearing mo, pero, magdadagdag ka pa kasi ang steel hub kasi 4 ang bearing So, mas makakatipid ka po doon sa steel hub, kaysa kung paulit-ulit ka palit ng rear hub. Ngayon, ang concern mo kasi, gusto mo siya maging barako para maging mas matibay, po siya. So, kung ibabarako mo, medyo malaki ang gastos mo para mas matibay, mag-steel hub ka na lang po. Tapos, mga naka-steel bushing. So, yun po yun. At least, po siya, kumbaga, isahang gastos na pangmatagalang gamit kahit na medyo magastusan ka. So, pag nag-steel hub ka po, bali parang magiging TMX na yun siya sa steel hub. So, same, yun, steel hub, siguro budget ka ng 1.5 to 2.5. Pero kung high tensile, mas mahal yung steel hub na high tensile. Yun, matibay talaga yun kung high tensile na. Tapos, magpapalit ka pa rin, pero yung bearing, magpapalit at magagastusan ka pa rin, pero pag sinabing sa tibay, matibay talaga. Magpapalit ka rin naman, kung mag-steel hub ka, magpapalit ka ng brake shoe, papalit ka ng, may mga ilan kang papalitan, pero matibay na, pang matagalan. Kasi kung kukumpute natin, hindi ko makompute ang kung ibarako mo, kasi depende sa brand yung mabibili mo. Tapos depende sa bearing. Kung hub na sa 1,000 plus flange hub, sabihin natin dyan around 350 to 450, plus brake panel around 350 to 400, 300 to 400, brake shoe 150 to 200, bearing yun. Tapos, damper, 100 to 150. Depende yun sa mga brand po. So, yun po, Sir. Mag-steel hub ka na lang kung ang concern mo pa ay gusto mo siyang maging matibay. At least yun, matibay talaga kung naka-steel hub na. Pwede mo na siya pang heavy duty na kargahan. Hindi lang siya basta yun pang araw-araw. Talagang pang heavy duty na kung naka-steel hub po siya.
So yun po, mas maganda naka-steel hub para mas matibay. And then, shoutout kay Sir Ruel. 7080 tire, ano po dapat na sukat ng panloob na interior? Sa 7080 ay mag-interior ka po ng 225 by 17. Kung 17 man yan. Kung 14, edi 225 by 14. Kung 18, 225 by 18. So, yun po ang interior po niyan. Sa ano po natin, ang konsepto natin sa interior, mas maganda na mas maliit. Wag lang siyang mas malaki compare doon sa gulong mo. Wag ka mag-interior ng 8080 kasi malaki yun siya para sa gulong mong 7080. So sa 7080, mag 7080 ka rin na interior. Meron po yan. Kung walang 7080 na ganun talaga yung sulat, ay mag-interior ka ng 225 by 17 down to 200 by 17, pero hindi ka maglaki po dyan sa interior o sa sukat na yan. Huwag kang mag 80-80 o 80-90 o 90-90 by 17. Okay lang na maliit kasi uunat, huwag lang malaki kasi maluwag. Next naman, shoutout kay Sir Romel Salonga. Compatible po ba ang rear brake panel ng Honda 155 sa rear panel brake ng Rusi TC175? Ang kanyang brake panel ay pang Honda 1. No po, siguro bibili si Sir sa online. Hindi po magkapariho kasi ang brake panel or ang brake shoe ng TMX 155 po is nakaganon. Ganon po siya. Yung pang Rusi naman ay butas. 'Di ba, lapad sa kabila. Ang sa kabila ng TMX nakaganito. Ang kabila naman ng pang Rusi ay butas. Lapad dito sa kabila, yung sa kabila ay butas. Bali pang HD3 siya. Stock po yun ng Rusi. Pero kung nagpalit ka na po ng hub, pang TMX na, yung iyong rear hub, pwede na po ang pang brake panel ng pang TMX 155. Pero kung stock pa siya na pang Rusi, which is ang brake shoe po kasi niyan pang HD3, butas yun siya. Pakita ko po ako. Okay, so ang brake shoe mga ka-antrip stock ng Rusi 175 na yun or 125 is ganito po, pang HD3. Pero meron pong maliliit ha. So ito yung mga Rusi 125. Ganito siya bilog, butas dito. Samantala ang pang TMX po ay hindi po siya butas. Ganito po siya. So hindi siya maano sa ayan. Ito, ipapasok kasi ito doon sa bolt, doon sa takip ng brake panel. Ito naman, nakaganyan siya. Ano yun doon? Pag ganun pa-slide, kaya ipapasok ito. So, magkaiba po sila. Pero kung nagpalit ka na po ng pang TMX na yung iyong hub, pang TMX na po ang iyong brake shoe, ang iyong panel. Kaya ako binabanggit po ang brake shoe sa panel kasi kung mali po ang panel mo, hindi magkakasya ang brake shoe mo. Kung mali din ang brake shoe mo, kung mali din ang panel mo, hindi magkakasya ang brake shoe mo. Kung mali ang brake shoe mo, hindi kakasya sa panel mo. So, dapat same po siya. Ang bibilhin nyo po, titingnan nyo po yung panel nyo, kung butas ba siya, o yung igaganon siya, kung bibili po kayo online. Next po, shoutout po kay Sir Jonas Candy. Good eve po, madam. Matanong lang po, yung rear sprocket po ba ng Wave 125, pwede po ba sa kadena ng Raider? 428 din po kasi, big no. Big no. Lahat po ng kadena aftermarket, market ay 428 na po. Pero ang sprocket po, ibang usapan, napakalayo po ng butas ng pang Wave 125 or XRM 125 sa butas ng pang Raider. Ang pang Raider po ay pwede yan siya sa Smash at sa Shogun. Ang pang Wave 125 ay same po ng mga pang XRM 110 at saka mga Wave 110 at saka pang XRM 125. Magkaiba po ng butas dito sa kanilang bolt. Magkaiba po ng butas dito sa kanilang flange hub. Yes, pareho siyang 428 kasi aftermarket na siya, 428. Ang mga stock din naman kasi nitong mga XRM, 420. So, pag nag-aftermarket ka na, gusto mo ng pakapalan, 428 mo na siya. Pero hindi po pwede yung iyong rear sprocket ng Wave or vice versa. Bibili ka ng pang Wave, ikakabit mo sa Raider, or may Raider ang kaibigan mo, hingiin mo, ikakabit mo sa Wave mo, hindi pwede kasi hindi kasya.
magkalayo masyado ang butas sa gitna ng flange hub at sa mga sprocket bolt niya po. Yun. So kung bibili ka po online, wag, dahil hindi mo magagamit. Sayang, kapag pasasaulian mo na siya, pababaan mo na yung presyo para lang masaulian siya, di ba? And shoutout po sa ating napaka-solid po na subscriber dito sa ating channel. Shoutout po sa NJ Motor Parts and Accessories sa North Cotabato. At shoutout po sa Uno Motorcycle Parts and Accessories sa Tanagan, Calatagan, Batangas. Sa mga nandyan ay mag-ano po kayo dyan, drop by po kayo sa ANJ at saka sa Uno Motorcycle Parts and Accessories. Thank you! At para sa ating last question, shoutout kay Sir Jeff Manaligod. Ayan, kasi tanong niya is, ano maganda stator para sa TMX 125? Ang maganda pong stator is dapat kasya sa kanya at magandang quality. So, hindi na po ang magbibigay ng mga brand ng stator. Siyempre, para hindi tayo bias. At alam nyo naman, when it comes to price, ay comes with the quality. So, mas maganda ang quality, mas di kalidad, mas medyo pricey siya. Basta tama, ang TMX 125 ay battery operated. So, yung kahit po anong brand, basta yung magandang brand, yun ang magandang klase na ikabit sa inyo. Pero hindi naman sakit kasi ng TMX 125 ang stator. Ang karamihan sakit talaga ng mga may stator. Palagi nagpapalit yung mga Rusi 125. Yan yung mga ditangking Rusi 125, 150, 175, tsaka mga Euro. Matakaw yan sila sa stator. So, yun lang. Thank you so much. At sa susunod na naman natin na edisyon ng tanong mo, sagot ko ang basic question mo sa pyesa ng iyong motor. Bye-bye! Palike naman ang video. Salamat sa mga nakapag-subscribe na. Sa hindi pa, pa-subscribe na lang po. Bye! See you on my next video!